Ngayong araw pala mga mare, pamimili natin yung mga bata ng gamit nila sa eskwelahan. Pagkatapos nga namin mga mare mag-Jollibee, ay tumuloy naman kami para mamili ng gamit ng mga bata. Dahil palengke rin naman to mga mare, kaya sinadya na rin namin to. At ayun na nga mga mare, naghahanap kami ng mga gamit na pwedeng bilhin para sa kanila. Kasi nga, isang araw na lang ay pasukan na ng mga bata. Sa paghahanap nga namin mga mare, dito tayo napunta. Dito tayo mamimili ng mga gamit nila. At ayun nga, tamang lakad lang kami. At pagdating nga namin, ay namili na rin kami. Kaso nga mga mare, napakarami palang tao ngayon. Kasi nga huling bilihan na rin. At wala na nga rin tayo mga maring naabutan ng pang grade 1. Nagkaubusan na daw, kaya naman mga papel na lang yung pinamili ko. At doon na lang tayo sa labas mamimili ng mga notebook nila. Dahil nga grade 1 na yung mga pamangkin ko saka isang kinder. At pagkatapos nga dyan mga mare, hinayaan ko sila mamili kung anong gusto nilang pangkulay para naman sa gano'n ay magustuhan talaga nila. Saka talagang magagamit nila para sa eskwelahan. Ang sarap nga nilang pagmasdan mga mare kahit nagkakagulo. Paano ba naman kasi naranasan ko yung ganyan din ako ng mga bata kami. Isa sa inaabangan ko kapag pasukan ay bagong pangkulay. Yung iba ko namang pamangkin ay gusto color pencil. Maganda rin talaga kasi pangkulay yung color pencil lalo na't hindi makalat. At ayun na nga, namimili pa kami ng pwede nilang bilihin. At eto nga yung napili ng mga pamangkin ko pero napansin ko na nagbabayad ako halos parang laruan lang. Kaya naman pinalitan nila at binalik. At ipamimili ko rin pala mga mare yung kapatid ko kasi pasukan na rin nila. Pagkatapos nga mga mare, nagbayad na rin tayo. Para makalabas na at makabili pa ng ibang kailangan. At ayun na nga mga mare, naglalakad-lakad na naman tayo para makahanap ng pwedeng mabili. At eto nga, nakapunta kami dito sa tsinelasan. Kaya naman, binili ko yung pamangkin ko ng tsinelas niya. At pagdating nga namin dito, binili ko rin yung mga pamangkin ko ng tigi-isang medyas. Para nga hindi sapatos lang yung bago, pati medyas. At ayun na nga, nagbabayad na tayo mga mare. Pagkatapos nga natin maglakad-lakad mga mare, nakakita naman kami ng pwede natin mabilihan na sapatos. At grabe nga mga mare, napakamamahal na sapatos. Dati yung plastic na ganito ay 100 lang, ngayon 200 na. At ayun na nga, hinayaan ko yung mga pamangkin ko mamili kung ano yung gusto nilang sapatos kung saan sila komportable. Dahil sila naman ang magsusuot at ito ang dalawa kong pamangkin ay pinagsusukat ko na yung gusto nilang sapatos. At ito pala ay apo ko sa pamangkin at sinukatan ko na rin ng sapatos, tamang-tama lang sa kanya. Tinanong ko nga mga mare kung masikip sa kanya, sabi niya ay hindi. Saktong-sakto lang daw sa kanya kaya naman pinamili ko na sila ng mga sapatos. At pagkatapos nga mga mare, pinamili ko naman yung mga bata ng bag. Naalala ko lang dati mga mare, bila lang sa daliri nung nakakabili kami ng bagong bag. Halos kasi nung nag-aaral ako ay bigay lang na pinaglumaan ng ibang tao. Kaya talagang tuwang-tuwa kami kapag may bago kaming bag. Kasi minsan lang namin yung naranasan. At pagkatapos nga mga mare ng paglalakbay namin napakalayo ay nauhaw yung mga bata kaya naman bumili tayo. Nakakapagod din kasi talaga mga mare, napakainit din ng panahon na to. Sinama ko din talaga yung mga mare mga bata para maranasan nila sila yung mamimili ng gusto nilang bilhin. At ayun na nga mga mare, inabot na sa atin yung pinamili nating maiinom. Saktong-sakto to mga mare sa mainit na panahon. At pagkatapos yan mga mare, nakahanap kami ng mabibilihan natin ng mga notebook kaya dito na lang kami namili lahat. Grabe mga mare, napakamamahal ng notebook ngayon. Naisip nga namin mga mare, paano na yung mga bata na hindi talaga kaya bumili ng ganito kamahal na notebook. Dahil sa kakapusan ng pera, nakaka-relate ako nun kasi ganun kami dati. At ayun na nga mga mare, bumili kami ng bag at pinagsama-sama namin pinamili namin. Kasi nga mga mare, marami-rami na rin to. At ayun na nga mga mare, kapatid ko naman namimili ng bag niya. Hirap na hirap nga siya mamili kung ano yung gusto niya. At eto nga pamangkin ko, tuwang-tuwa sa Jollibee at hinawakan pa ito ni Jollibee. Kaya nga nakakatuwa kasi kahit simple lang ay na-appreciate nila. Hinihintay kasi kami niyan mga mare dahil nga nag-take out tayo para kala mama. Dahil nga hindi sila nakasama ngayong araw. At pagkatapos yan ng mga mare ay sumakay na rin tayo ng jeep dahil nga hapon na to. Nakakatuwa nga mga mare habang pinagmamasdan ko sila ng masaya dahil sa mga bago nilang gamit. Talagang sisibagin silang mag-aral. At ngayon nga may papopcorn pa mga to. At eto namang apo ko, tuwang-tuwa sa pag-aabot ng bayad. Apakabait naman ng batang ito at eto nga nakarating na tayo sa daanan. Pauwi. Sa totoo lang mga mare, habang pinagmamasdan ko sila, masaya-masaya talaga kami. Naalala ko kasi noon mga mare, makakakaroon lang ako ng sapatos sa mga bigay-bigay ng kakilala ni mama. Yung binibili kasi ni mamang gamit mga mare, sakto lang, yung kailangan lang. Yung nakaranas doon yung ipanghingi ka ng nanay mo ng sapatos para magkaroon ka sa pasukan. At ayun nga mga mare, pagdating namin, inabutan namin sila mama na sa may pinto. At pinakain ko na rin sila ng merenda dahil merenda na to at hapon na.
Masaya sana kung nakasama namin sila kanina, pero kung hindi, okay lang naman, may next time pa. At tingnan nyo naman si mama, malakas na talaga siyang kumain. Thank you Lord. At ayan na nga mga mare, inaabot ko na sa mga pamangkin ko yung mga gamit na pinamilya natin kanina. At sana nga mga mare, kahit konti lang to, sana nakatulong sa kanila. At naway balang araw mga mare, hindi lang pamangkin ko sana mabigyan natin. At sana sa susunod, makatulong din tayo sa ibang taong nangangailangan. At hindi man to ganun kalaki mga mare, pero bukal sa aming puso ito. Kasi nga gusto lang namin makita yung mga pamangkin namin na masaya kahit simpleng bagay lang. Kasi nga gusto namin maranasan nila yung mga hindi namin naranasan na pangarap lang namin noon. Dati kasi tuwing pasukan na mga problema si mama kung saan na naman siya kukuha ng pambili ng gamit namin. Minsan nga mga mare, sa mismong pasukan na kami nakakabili ng gamit. Lalo na nung elementary kami. Sa totoo lang mga mare, nakakaramdam din kami ng inggit noon nung mga bata pa kami. Dahil nga kina-question namin bakit sila may ganito, pa kami wala. Naalala ko nga dati mga mare, sa pencil case na kaklase ko, tuwang-tuwa ako kasi napakaganda. Kaso mga mare, hindi afford ni mama dahil nga hindi naman din kailangan yun. Karoon ako nun mga mare, matanda na ako. Yung pencil case mga mare na may Barbie. Nung mga bata kasi tayo mga mare, gandang-ganda tayo dun. Aminin nyo. Kaya sa mga bata dyan na naibibigay yung pangangailangan ng mga magulang nyo, huwag nyo sasayangin. Huwag kayong makampante at mag-aral kayo ng mabuti. Dahil lagi nyong iisipin na maswerte kayo. Na tuwing pasukan, may mga bago kayong gamit na hindi tulad ng ibang mga bata. Kaya dapat makikinig kayo sa guro nyo at huwag kayo magbubulakbol. At huwag nyong sasayangin kung ano man ang meron kayo na naibibigay ng mga magulang nyo. Kasi alam naman natin mga mare, maraming mga bata ang gusto mag-aral pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kaya kayo na nabibigyan ng pagkakataon, dapat mag-aral kayo ng mabuti. Sa mga nagtatanong po pala kung nag-aaral ako, nag-aaral ako kasi mga mare, nag-drop ako ngayong taon. Pangatlong taon ko na po sana ngayon taon sa college. Napagdesisyonan ko nga mga mare maghinto kasi para naman makatulong ako kay mama. Lalo na ngayon mga mare, may sakit si mama, gusto ko muna siyang alagaan tapos babalik na lang ulit ako kapag gumaling na siya. Ayoko rin kasi mga mare na nag-aaral ako pero yung isip ko lumilipad. Kasi gusto ko nakapokus ako mag-aral para matataas yung grade ko. Kaya sabi ko sa isang taon na lang ulit ako mag-aaral kung mabibigyan ulit ako ng pagkakataon. At bilang panganay, kailangan natin magsakripisyo. Kaya yung mga bata dyan na nakakapag-aral, huwag nyo sasayangin. Mag-aral kayo ng mabuti, ay lang papamana sa inyo ng mga magulang nyo. At ayun na nga mga mare, tapos ko na ipamigay yung mga gamit ng mga bata at tuwang-tuwa nga sila. At excited na nga magsipagpasok, kala mo naman ngayon na sila papasok. Paano ba naman kasi mga bago'y gamit kaya ang sarap-sarap pumasok. Ang sarap kaya magsulat kapag bago yung lapis, tapos susulatan mo bagong papel. Tapos ang ganda-ganda ng bag mo habang naglalakad ka. Isa to sa mga memories na sarap balikan. Yung tipong bata ka pa tapos hihingi ka ng baon sa nanay mo. Naalala ko noon naglalakad kami na napakalayo tapos pagdating namin sa eskwela napakadumi namin. Tapos minsan kumakalampay siya namin kasi maaga kami nagising tapos maglalakad pa. Tapos mga mare, ang nakakalungkot, kukutsain ka pa ng mga kaklase mo kasi kakaiba ka. Sasabihan ka ng masasakit na salita. Kaya lahat ng mga salitang masasakit na binato sa amin noon ay naging inspirasyon namin ngayon para magsumikap sa buhay. At eto nga mga bata, sobrang aga gumising kasi nga papasok na sila sa eskwelahan. At talagang tuwang-tuwa sila ngayong araw. At sana araw-araw silang sipagin pumasok. Dahil sabi nga ng mga magulang, suswerte doon ng mga bata ngayon. Kasi hindi na nila kailangan maglakad ng malayo, hatid sundo pa. Kaya dapat magsipag-aral kayo ng mabuti. At eto nga pamangkin ko, first day nila. At tuwang-tuwa ako na nakikita ko silang ganyan. At sino nakaka-relate dito? Yung tipong hahabulin mo yung anak kasi ayaw pumasok kaya babantay mo dahil umiiyak. Taas ang mga magulang, alam ko nakaka-relate kayo. Hay, ayun na naman po yung walang katapusang pagpapakilala sa mga klase. At eto pala mga mare, pamangkin ko, kinder siya ngayon at first time niya palang papasok. Nakaka-proud lang kasi hindi siya umiyak at eto namang apo ko, tuwang-tuwa pa na napapakilala siya. Eto rin talaga mga mare, yung problema ng mga nanay pag yung mga bata ay magpaiwan. Ang masaklap yung umiiyak pa.